Bahagyang tumawa si Cheng Haomiao habang sinusuri si Leon Xiao mula ulo hanggang paa. Sa kanyang mga mata ay may bahid ng pang-uuyam at interes na parabang sinusubukan niyang timbangin ang tunay na lakas nito dahil hindi sapat ang matapang na pananalita upang makuha ang kanyang paggalang. Ang tanging mahalaga ay kung ang lakas ng isang tao ay tumutugma sa kanyang pagmamataas. Samantala ay tahimik lamang si Beng Inglefeng ngunit malinaw na magulo ang kanyang isipan dahil sa buong buhay niya ay bihira siyang makatagpo ng isang tao na katulad ni Leon Xiao kaya hindi niya malaman kung dapat ba niya itong hangaan o tuluyang kamuhiin. Maging si Ruan Zimao ay hindi rin mapakali dahil sa paglitaw ni na Leon Xiao at Li Yi ay ganap na nasira ang lahat ng kanyang kalkulasyon. Noong una ay kumpiyansa siyang kontrolado niya ang buong sitwasyon at walang sinumang makagagambala sa kanyang plano para sa tournament ngunit ngayon ay napagtanto niyang ang dalawang henyong nagmula sa Southern Region ang pinakamalaking hadlang sa lahat ng kanyang paghahanda. Habang abala ang lahat sa kani-kanilang iniisip ay biglang itinaas ni Zhou Yuqi ang kanyang ulo at tumingin sa maliwanag na buwan na nakasabit sa kalangitan ng Sky Garden. Matapos pagmasdan ito ng ilang sandali ay nagtanong siya kung tunay bang buwan ang nakikita nila dahil pakiramdam niya ay halos walang kaibahan ang enerhiya ng liwanag nito sa tunay na buwan kaya nahirapan siyang paniwalaan na isa lamang itong artificial na likha. Napangiti naman si Ruan Zimao bago ipinaliwanag na bagamat gawa ng tao ang buwan sa ibabaw ng Bright Moon Pavilion ay isa itong napaka-sopistikadong moon orb. Sa pamamagitan ng mga sinaunang formation na nakatago sa loob ng hardin ay nagagawa nitong sumipsip at magtipon ng enerhiya mula sa tunay na buwan kaya halos perpekto nitong nag-agaya ang kapangyarihan at anyo nito. Gayunpaman ay hindi raw iyon ang pinakamahalagang gamit ng moon orb dahil ang tunay nitong layunin ay ang kalkulahin ang pagdating ng pulang buwan. Nang marinig naman ng lahat ang salitang iyon ay agad silang naging interesado dahil ngayon lamang nila narinig ang patungkol doon. Nagpatuloy si Ruan Zimao sa kanyang paliwanag at sinabi na doon nagmula ang pangalan ng Red Moon City. Sa karaniwang araw ay normal lamang daw ang buwan ngunit kapag dumating ang espesyal na araw na tinutukoy niya ay nagiging kulay dugo ito. Ang mas nakakagulat pa ay tanging ang mga taong nasa loob ng lungsod lamang ang nakakakita sa pagbabagong iyon kaya dahil dito ay nabuo ang pangalang Red Moon City. Sa sandaling marinig ang mga salitang iyon ay marami ang napakunot noo habang ang ilan naman ay agad na nagpakita ng pagkagulat at takot. Maging si Leon Xiao ay bahagyang nagbago ang ekspresyon gayong habang nakatingin siya sa buwan na nasa itaas ay tila may naalala siyang mahalagang bagay mula sa kanyang nakaraan. Si Zhou Yuqi naman ang agad na nagpahayag ng kanyang pagdududa dahil sa kanyang pagkakaalam ay iisa lamang ang buwan sa buong kontinente ngunit kailanman ay hindi pa niya narinig na nagbago ito ng kulay depende sa lokasyon ng tumitingin. Pati si Lu Yoxing ay ganun din ang sinasabi kaya naman napahirap daw paniwalaan ang mga pinagasabi ni Ruan Zimao. Bahagya namang ngumiti si Ruan Zimao sa mga sinabi ng dalawa at pagkatapos nun ay binanggit niya na tama naman daw ang loika ng mga ito. Gayunpaman ay may isang natatanging pagkakataon na lumalabag sa naturang katotohanan at iyon ang araw ng pagbubukas ng Immortal Realm ng Eastern Region na kilala bilang Everlasting Earth. Sa mismong sandaling mabanggit ang apat na salitang iyon ay agad na natahimik ang buong lugar. Para sa mga martial artist ng Eastern Region ang Everlasting Earth ay isa sa pinakadakilang alamat sa buong mundo. Ito ay isang lugar na puno ng walang hanggang pagkakataon at kayamanang sapat upang baguhin ang kapalaran ng sinumang makapasok dito. Nang makuha ang atensyon ng lahat ay ipinagpatuloy ni Ruan Zimao ang kanyang paliwanag. Ayon sa kanya ay may apat na dakilang Immortal Realm sa buong kontinente. Ang bawat isa ay may sariling misteryo at mga restriction. Halimbawa na lamang daw ang Mount Meru sa Southern Region kung saan may mahigpit na limitasyon sa edad ng mga maaaring makapasok. Sa Eastern Region naman ay ang Everlasting Earth na walang nakaalam kung kailan eksaktong lilito. Ang Western Region ay may Ancient Cloud Reflection Realm na pabago-bago ang lokasyon sa tuwing bumababa ito sa mortal na mundo. Samantala ang Northern Region ay mayroong Langya Heaven na nangangailangan ng peak cultivation bago mabigyan ng karapatang pumasok. Bagamat magkakaiba ang apat na Immortal Realm na ito ay may isang bagay silang pare-pareho. Ang bawat isa ay nagtataglay ng pagkakataong sapat upang ganap na baguhin ang kapalaran ng isang martial artist at maaaring magpabago ng buong buhay ng sinumang makakuha ng kanilang pamana. Matapos marinig ang lahat ng iyon ay bahagyang naunawaan na ni Zhou Yuqi ang tunay na layunin ng Bright Moon Pavilion. Sa kanyang pananaw ay hindi talaga itinayo ang lugar na iyon para lamang sa mga pagtitipon, pag-inom ng alak o paghanga sa mga bulaklak. Ang tunay nitong gamit ay upang obserbahan ang mga pagbabago sa buwan at sa pamamagitan nito ay matutukoy nila ang eksaktong oras ng muling paglitaw ng Everlasting Earth. Kinumpirma naman agad ni Ruan Zimao na tama ang pagkaunawa ni Zhou Yuqi. Dagdag pa niya na sa oras na mailabas ang Bright Moon Pavilion mula sa Red Moon City ay isa na lamang itong pambihirang architectural profound artifact. Ngunit hanggat nananatili ito sa loob ng lungsod ay maituturing itong isang tunay na kataas-taasang kayamanan. Ayon sa kanya ay hindi basta-basta lumilitaw ang Everlasting Earth dahil bago ito magbukas ay mayroong hindi mabilang na anomalya na nagsisilbing babala.
Ang problema lamang ay napakahirap matukoy ng mga senyales na iyon at kadalasan ay napapansin lamang kapag nagsimula ng mamula ang buwan. Sa panahong iyon ay huli na para sa karamihan na gustong makapasok ngunit sa tulong daw ng moon orb ay maaaring maipawn ang mga kakaibang enerhiyang iyon at maipakita ng mas maaga ang pagdating ng immortal realm sa anyo ng isang pulang buwan. Dahil dito ay nagagawa nitong magbigay ng babala ng halos isang buwan bago ang mismong pagbubukas. Hindi napigilan ni Zuyuki na humanga ng malinawan siya dahil para sa kanya ay isa itong obra maestra ng isang tunay na Grandmaster. Mas lalo namang namangha ang lahat ng malaman na umaabot sa isang buong buwan ang ibinibigay nitong palugit. Ibig sabihin ay sapat ang panahon upang makapaghanda ang mga malalaking puwersa at hindi mapalampas ang kahit isang malaking pagkakataon na makapasok sa Everlasting Earth. Nagpatuloy naman si Ruan Zimao at ipinaliwanag na ang apat na dakilang Immortal Realm ay may kanya-kanyang pagkakataon at kayamanan. Noong nakaraan ay itinuturing na pinakamahina ang Mount Sumero ng Southern Region dahil sa kakulangan ng spiritual energy. Ngunit matapos itong bumagsak ay hindi inaasahang naging dahilan ito ng pag-usbong ng isang sacred land sa Martial Flame City. Sa bilis daw ng pagunlad nito ay malamang na hindi magtatagal bago tuluyang magningning ang lungsod sa buong kontinente. Para naman sa Eastern Region ay walang pangyayaring mas nakaapekto sa nakalipas na 100 taon kaysa sa pagbubukas ng Everlasting Earth. Sa puntong iyon ay bigla namang nagsalita si Leon Xiao at sinabi na ang pinakamalaking bunga ng pangyayaring iyon ay ang paglitaw ng makapangyarihang Great Emperor na si Gu Feiyang. Bahagyang natigilan si Ruan Zimao sa narinig bago niya tinanong kung paano ni Leon Xiao nalaman ang bagay na iyon. Sinabi naman agad ni Leon Xiao na halos ang lahat ng martial artist buong kontinente ay pamilyar sa kwentong patungkol doon kaya natural lamang daw na alam niya rin iyon. Batid ng buong mundo na minsang nagdulot si Gu Feiyang ng napakalaking kaguluhan sa Red Moon City at nag-iwan iyon ng marka sa kasaysayan. Sa lahat ng puwersang naapektuhan noon ay ang Ruan family ang isa sa nagtamo ng pinakamabigat na pinsala. Agad namang lumamig ang mukha ni Ruan Zimao matapos marinig ang pangalan ni Gu Feiyang. Ipinaliwanag niya na karamihan sa mga tao ay alam lamang ang tungkol sa walang kapantay na eye techniques nito ngunit hindi nila alam na ang sikat na Red Moon Divine Eyes ni Gu Feiyang ay nakuha mismo sa loob ng Everlasting Earth. Labis namang ikinagulat ni Bing Leifeng ang impormasyon na iyon dahil ngayon lamang niya nalaman ang ganoong kalaking lihim. Gayunpaman ay sinabi rin niya na mabuti na lamang at matagal nang naging bahagi ng kasaysayan si Gu Feiyang at isa na lamang alaala sa mahabang agos ng panahon. Ngunit kabaligtaran naman ang naging reaksyon ni Ruan Zimao at sa malamig niyang tono ay sinabi niyang napakadali pang araw ng naging katapusan ni Gu Feiyang. Sa buong buhay daw kasi ni Gu Feiyang ay hindi mabilang ang naging kaaway nito kaya kahit hindi ito namatay sa Tiandang Mountain ay siguradong may ibang papatay rin dito kalaunan. Ang tanging ikinalulungkot niya lamang ay hindi niya personal na naipaghiganti ang kanilang mga ninuno kaya hanggang ngayon ay nananatili ang kahihiyang iniwan ng taong iyon sa Red Moon City. Pagkatapos marinig ang mga salitang iyon ay pansamantalang natahimik ang buong lugar. Ngunit hindi nagtagal ay biglang tumawa nang may pangungutya si Li habang sinasabi na napakadali raw magsalita laban sa isang taong matagal ng patay pero kung ito raw ay nabubuhay ay baka iba ang lumalabas ngayon sa bibig ni Ruan Zimao. Pahabol pa ni Li na base raw sa pagkakaalam niya ay wala ni isa sa mga panahong iyon ang nang-ahas humarap kay Gu Feiyang kaya hindi raw niya alam kung saan nanggagaling ang tapang ni Ruan Zimao. Mas lalo pang hindi napigilan ni Li na muling kutsain ang mga tao ng Red Moon City dahil sa kanyang palagay ay katawa-tawa na ngayong wala na si Gu Feiyang ay saka lamang sila naglalakas loob na magsalita ng ganoon. Ayon sa kanya kahit pa magsanib puwersa ang buong Red Moon City noong nabubuhay pa si Gu Feiyang ay malabong napigilan nila ito. Agad namang nagbago ang ekspresyon ng lahat matapos marinig ang mga salitang iyon dahil ang usapin tungkol kay Gu Feiyang ay isa sa pinakasensitibong bahagi ng kasaysayan ng Red Moon City. Bagamat marami sa kanila ang may kani-kanyang opinyon tungkol sa nakaraan ay walang sinuman ang nangangahas na banggitin ito ng lantaran sa harap ng isang miyembro ng Ruan family. Dahil dito ay tuluyan nang namula sa galit si Ruan Zimao habang nanggagala itiin niyang sinasabing ilang ulit na niyang pinagbigyan si Li simula nang dumating itong ngunit patuloy pa rin itong nagiging mapangahas. Babala pa niya na sa susunod daw na magbitaw pa ito ng ganong mga salita ay hindi na raw siya magdadalawang isip na paslangin ito. Tila wala namang paki si Li sa banta sa kanya dahil imbis na magpakumbaba ay nakipagsigawan pa ito ay hinamon si Ruan Zimao sa isang labanan. Sa kabilang banda naman ay hindi naiwasan ni Leon Xiao na palihim na mapatawa kay Li at Ruan Zimao dahil kung malalaman lang daw ng mga ito na nasa harap ang tunay na Gu Feiyang ay malamang na mas lalo pa silang magngit-ngit sa galit. Habang lalong umiinit naman ang tensyon sa paligid ay biglang umalangaw ang isang kaaya-ayang halakhak na parang awit ng isang ibon. Agad na napalingon ang lahat sa pinagmumula ng boses at doon ay lumitaw ang isang napakagandang babae na may balingkinitang baywang at pambihirang tindig habang sinusundan ng dalawa niyang tagapaglingkod. Humingi naman agad ito ng paumanhin sa matagal niyang pagdating at pagkatapos noon ay hiniling niya na kumalma raw ang lahat upang hindi masira ang kanilang mga araw. Natigilan naman agad si Leon Xiao dahil agad niyang nakilala ang babae bilang si Ninth Aunt na pinuno ng pamilyang Mei.
Nang makita ni Ruan Zimao ang bagong dating ay agad hamupa ang bahagi ng kanyang galit at pansamantalang isinantibi niya ang alitan nila ni Lee. Gayunpaman ay nag-iwan pa rin siya ng malamig na babala bago tuluyang umurong. Samantala ay hindi naman nagpatalo si Lee at ipinakita pa rin ang kanyang mapanghamong tindig na para bang wala siyang kinatatakutan kahit sino sa lugar na iyon. Napansin naman ni Ninth Aunt si Leon Xiao at magiliw siyang tumango bilang pagbati. Sa kanyang pananaw ay ganap na karapat-dapat ang ating bida na maupo sa isa sa 7 trono dahil nasaksihan na niya noon ang pambihirang kakayahan nito. Ang simpleng papuring iyon ay agad na nagdulot ng pagtataka sa mga taong naruroon dahil sa kanilang paningin ay isa lamang 6-star Marshal Supreme si Leon Xiao at hindi nila makita kung ano ang espesyal sa kanya. Pero ngumiti lamang ang ating bida at sinabi na tila hindi niya inaasahan na maging ang pamilyang Mei ay iimbitahan ng Red Moon City sa pagkakataong ito. Dahil doon ay lalo siyang naging kumbinsido na may malaking kayamanan o mahalagang bagay na ilalabas sa pagtitipon. Kasabay nito ay naalala niya si May Dahmer kaya hindi niya napigil ang magtanong tungkol sa kalagayan nito. Ipinaliwanag naman ni Ninth Aunt na kasalukuyang nasa closed-door cultivation si May Dahmer at maayos naman ang lahat sa kanya ngunit hindi pa rin daw nito nakakalimutan si Leon Xiao. Matapos marinig yun ay bahagyang ngumiti ang ating bida habang pabirong sinabi na mahirap ang buhay ng isang negosyante dahil kailangan nitong maglakbay sa iba't ibang panig ng mundo upang kumita ng pera para sa pamilya. Dahil doon ay napailing na lamang si Ninth Aunt habang pinagmamasdan ang walang kahihiyang asal ng binata. Sa puntong iyon ay nagsimulang makaramdam ng pagdududa si Ruan Zimao dahil napansin niya na hindi lamang kilala ni Leon Xiao si Ninth Aunt kundi tila napakalapit pa ng kanilang ugnayan. Ang higit na ikinagulat niya ay ang bahagyang paggalang na nakikita niya sa mga mata ng pinuno ng Mei family sa tuwing tumitingin ito kay Leon Xiao. Kahit siya na host ng pagtitipon ay hindi kailanman nakatanggap ng ganoong pagtrato mula rito kaya bahagya siyang nakaramdam ng pagkainggit. Nakita naman ni Ruan Zimao ang kalituhan ng lahat ng mga hindi nakakakilala kay Ninth Aunt kaya agad na niya itong ipinakilala. Sinimulan niya ito sa pagsasabi na si Ninth Aunt ang kasalukuyang pinuno ng Mei family na kinikilalang pinakamalaking appraisal family sa buong mundo. Sa sandali namang marinig yun ay agad na napasinghap ang lahat dahil ang reputasyon ng pamilya Mei ay napakalaki at maging ang maraming malalaking puwersa ay hindi nang ahas na maliitin ito. Ngumiti naman si Ninth Aunt sa lahat at magiliw na ipinahayag na bilang isang negosyante ay umaasa siyang mas madalas silang magkakaroon ng pagkakataong makipagtulungan sa pamilya Mei sa hinaharap. Kaagad namang sumang-ayon si Zhu Yuqi at sinabi na bagamat mababa ang profile at napaka-misteryoso ng pamilya Mei ay walang sinuman sa ilalim ng kalangitan ang kayang makipagkumpara sa kanilang kakayahan sa appraisal. Dahil dito ay marami ang naniniwala na ang kayamanang naipon ng pamilya Mei ay maihahambing na sa mga pinakamalalaking sekta sa mundo. Nang marinig iyon ay bahagyang ngumiti si Ninth Aunt at sinabi na kung talagang may pambihirang kayamanan sa pagtitipon na ito ay nakasalalay na iyon sa kung ano ang ilalabas ni Ruan Zimao para sa lahat. Ang tanging inaasahan lamang daw niya ay hindi ito maging napakahirap suriin dahil baka mapahiya siya sa harap ng mga bayani ng mundo. Napailing naman si Ruan Zimao at pabirong sinabi na tila binibigyan siya ng malaking presyon ni Ninth Aunt. Pagkatapos noon ay pumalakpak siya ng marahan at agad na may isang tagapaglingkod na lumapit habang may dalang tray. Sa ibabaw nito ay nakahiga ang isang simpleng piraso ng bakal na walang anumang kapansin-pansing katangian sa unang tingin. Ipinaliwanag ni Ruan Zimao na matagal na siyang nalilito sa pinagmulan ng bagay na iyon. Bagamat ramdam niyang hindi ito ordinaryong bakal ay wala pa rin siyang paraan upang matukoy ang tunay nitong halaga. At dahil narito daw si Ninth Aunt ang mga pinakamahuhusay na appraisal sa mundo ay nagpasya siyang ilabas ito upang sama-sama nilang masuri. Nang makita naman ang piraso ng bakal ay bahagyang kumunot ang noo ni Ninth Aunt habang seryosong pinagmasdan ito. Kasabay nito ay bigla ring nanigas ang katawan ni Leon Xiao at ang kanyang mga mata ay agad na naging matalim habang nakatitig sa bakal na para bang may nakita siyang napakahalagang bagay. Hindi niya mapigilan ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan dahil ang pirasong iyon ay halos kapareho ng Demon Iron Fragment na nakuha niya noon sa burial ground. Ang mas nakakagulat pa ay malinaw niyang naramdaman ang pamilyar na aura na nakatago sa loob nito. Agad namang napansin ni Ninth Aunt ang kakaibang reaksyon ng ating bida kaya napatanong siya kung mayroon ba itong napansin. Subalit bahagyang ngumiti lamang si Leon Xiao at sinabing isa lamang iyong simpleng hinala. Ngunit dahil sa reaksyon ni Ninth Aunt ay mas lalo pang nagtaka si Ruan Zimao. Hindi niya maintindihan kung bakit tila parehong naapektuhan ng gusto sina Ninth Aunt at Leon Xiao sa simpleng paglitaw ng piraso ng bakal. Sa halip na sumagot ay seryosong tinanong ni Ninth Aunt kung saan nanggaling ang bagay na iyon. Ipinaliwanag naman ni Ruan Zimao na ayon sa impormasyong nakuha niya ay nagmula ito sa burial ground na kamakailan lamang ay nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa lugar na iyon at unti-unti nang nawawala ang spiritual energy nito. Matapos marinig ang paliwanag ay paulit-ulit na umiling si Ninth Aunt at sinabing mas mabuting huwag nang yusasin pa ang pinagmulan ng misteryosong bakal dahil naramdaman niyang napakalakas ng malas na dala ng naturang bakal kaya hindi magandang panatilihin ito sa tabi ng katawan.
Kung maaari raw ay mas mabuting itapon na lamang ito sa lalong madaling panahon upang hindi na ito maging dahilan pa ng kamalasan. Ngunit bago pa man makapagsalita ang iba ay agad nang nagpahayag si Leon Xiao ng interes sa bagay na iyon at hiniling na pahintulutan siyang suriin ito ng mas mabuti. Dahil dito ay lalong nagtaka si Ruan Zimao at napatanong kung nakikilala ba ng ating bida ang pirasong iyon. Hindi naman direktang sumagot si Leon Xiao at sa halip ay lumapit siya upang kunin ang bakal. Pero sa sandaling mahawakan niya ito ay biglang nanginig ang kanyang katawan dahil tuluyan niyang nakumpirma na ang pirasong ito ay kaparehong-kapareho ng Demon Iron Fragment na nasa kanyang pag-aari. Higit pa roon ay may nakatagong imahe sa loob nito na isang dambuhalang anino ng demonyo na eksaktong kapareho ng True Demon Dharma na lumilitaw sa likuran ng Demon Lord tuwing nakikipaglaban ito. Habang gulat na gulat naman siya ay isang nanginginig na tinig ang biglang umalangaw sa kanyang isipan. Inuutusan siya nitong paslangin ang lahat ng naroon para kunin ang puwersahan ng Demon Iron Fragment. Ang Demon Dragon sa loob ng kanyang katawan ay tila lubos na nabigla habang paulit-ulit na binabanggit ang True Demon Dharma form. Sa tono nito ay halatang labis ang pananabik at maging ang pagnanais na agawin agad ang naturang kayamanan. Dahil sa reaksyong iyon ay lalo pang nakumpirma ni Leon Xiao na ang Demon Iron Fragment na ito ay tunay na nagmula sa burial ground at may malalim na koneksyon sa pinagmulan ng Demon Lord. Sa kanyang palagay ay iisa lamang ang ugat ng True Demon Dharma form at ng mga misteryosong fragment na ito. Gayunpaman ay agad niyang pinigilan ang Demon Dragon at sinabing hindi ito panahon para sa padalos-dalos na pagpatay. Habang hawak pa rin ang Demon Iron Fragment ay agad na nagpakita si Leon Xiao ng isang magiliw na ngiti bago tinanong si Ruan Zimao kung magkano ang nais nitong kapalit para sa bagay na iyon. Natulala naman si Ruan Zimao sa biglaang pagbabago ng ugali ng ating bida at sa puntong iyon ay tuluyan na siyang nakumbinsing may malaking lihim na nakatago sa loob ng piraso ng bakal. Dahil dito ay direkta niyang tinanong si Leon Xiao kung ano ba talaga ang tunay na halaga ng bagay na iyon at kung bakit parehas sila ni Ninth Aunt nagpakita ng ganoong kalaking reaksyon matapos itong masilayan ito. Bahagya namang ngumiti si Leon Xiao habang sinasabing walang espesyal sa piraso ng bakal na iyon at isa lamang itong medyo bihirang material kaya mas mabuti pang ibigay na lamang ito sa kanya. Kasabay nito ay agad niyang inabot ang kamay upang kunin ang Demon Iron Fragment ngunit mas mabilis si Ruan Zimao na kaagad itong binawi habang may bahagyang ngiti sa labi. Bagamat hindi pa niya alam ang tunay na halaga ng bagay na iyon ay sapat na ang reaksyon ni Leon Xiao at Ninth Aunt upang mapagtanto niyang hindi ito ordinaryong kayamanan. Sinabi niyang labis niyang nagustuhan ang bagay na iyon kaya hindi niya ito basta-bastang maibibigay. Agad namang naging masama ang ekspresyon ni Leon Xiao dahil alam niyang hindi magiging madali ang pagkuha sa Demon Iron Fragment. Ipinaliwanag niya na pareho lamang sila ni Ninth Aunt na hindi madaling maipaliwanag ang tunay na pinagmulan ng misteryosong bakal ngunit isang bagay ang natitiyak niya ay iyon ay napakahalaga nito para sa kanya. Napakunot naman ang noo ni Ruan Zimao habang iniisip na mas lalo lamang kainahinala ang pag-uugali ni Leon Xiao. Gayunpaman ay hindi niya tuluyang isinara ang usapan at sinabi na maaari pa naman nilang pag-usapan iyon sa ibang pagkakataon. Sa kanyang isip ay malinaw na ang misteryosong bakal ang isa sa kakaunting bagay na maaari niyang gamitin bilang pangkontrol kay Leon Xiao sa darating na arena tournament. Sa naging desisyon naman ito ay napabuntong hininga na lamang si Leon Xiao sabay napasabi na kahit napakabihira ng bagay ng misteryosong balak sa buong mundo ay malamang na siya lamang ang tunay na makikinabang dito kaya umaasa siyang pag-iisipan iyon ng mabuti ni Ruan Zimao. Matapos iyon ay ngumiti si Ruan Zimao at nagpas siyang isantabi muna ang usapan tungkol sa Demon Iron Fragment. Dahil ayaw rin namang ipaliwanag ni Ninth Aunt ang tunay na pinagmulan nito ay hindi na niya ipinilit pa ang usapan. Sa halip ay inilabas niya ang isa pang kayamanan na matagal na niyang nais ipakita sa kanilang lahat. Sa isang kisap mata ay lumitaw sa kanyang palad ang isang sinaunang disc na magaspang ang pagkakayari at puno ng bakas ng panahon. Sa unang tingin ay para lamang itong isang lumang relikya na hinukay mula sa isang sinaunang libingan kaya naman agad na napansin ni Cheng Hao Miao ang kakaibang anyo nito at pabilong sinabi na mukhang isa na naman itong bagay na nahukay mula sa burial ground. Sumang-ayon naman agad si Ruan Zimao at sinabing tama ang hula nito. Ang sinaunang disc ay tunay nga raw na nagmula sa burial ground at isa rin ito sa mga kayamanang nakuha ng Red Moon City mula sa mahiwagang lugar na iyon bago ito magsimulang mawalan ng spiritual energy. Habang nagsasalita siya ay iniabot niya ang singsing kay Ninth Aunt upang ito'y masuri. Nang makita naman ito ay agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Ninth Aunt gayong matapos ang maikling pagsusuri ay sinabi niyang walang duda na isa itong Ninth Tier Formation Artifact. Ngunit ang mas nakakagulat ay hindi ito isang ordinaryong Ninth Tier Profound Artifact dahil sa kanyang palagay ay malaki ang posibilidad na isa itong sinaunang Maha Artifact. Agad namang naging interesado si Leon Xiao nang marinig ang terminong yun kaya tinanong niya kung ano ang isang Maha Artifact. Ipinaliwanag naman agad ni Ninth Aunt na noong sinaunang panahon ay may umiiral na espesyal na uri ng sulat na tinatawag na Ancient Maha Script. Ang bawat karakter ng sinaunang sulat na iyon ay naglalaman ng mga prinsipyo ng Heavenly Dao kaya madalas itong ginagamit ng mga sinaunang alchemist upang isama sa kanilang mga artifact.
Dahil dito ay nalalampasan ng mga naturang artifact ang limitasyon ng ordinaryong 9th-tier profound artifacts ngunit hindi pa rin umaabot sa antas ng divine artifacts. Lubhang nagulat si Leon Xiao nang marinig yun dahil agad niyang naalala ang Thunder Hammer at ang mga gintong karakter na nakaukit dito. Sa sandaling iyon ay napagtanto niyang ang mga karakter na iyon ay malamang na Ancient Mass script rin. Bigla naman siyang naging lalong interesado sa pinagmulan ng pamilya Mei dahil malinaw na hindi pangkaraniwan ang lawak ng kaalaman ni Ninth On. Lihim niyang ipinasyang makipag-usap rito ng masinsinan sa hinaharap upang malaman kung gaano karami ang nalalaman nito tungkol sa Ancient Mass script. Samantala ay nagtaka naman ang iba sa sinasabing kapangyarihan ng sinaunang sulat at hindi nila maiwasang isipin na tila masyadong pinalalaki ng mga sinaunang talaan ang kakayahan nito. Ngunit ngumiti lamang si Ruan Zimao at sinabing bagamat maraming hindi kapani-paniwalang alamat ang naitala tungkol sa Ancient Mass script ay hindi naman iyon umaabot sa puntong ang bawat karakter ay ganap na kumakatawan sa buong Heavenly Dao. Gayunpaman sapat pa rin ang kapangyarihan nito upang gawing napakahalaga ng anumang artifact na naglalaman ng sinaunang sulat na iyon. Bahagyang tumanggo si Ninth at sinabing tama ang sinabi ni Ruan Zimao. Pagkatapos ng lahat ang mga artifact na nilikha ng mga sinaunang alchemist ay hindi maihahambing sa mga kagamitan ng kasalukuyang panahon at kadalasang nagtataglay ng mga pambihirang kakayahan. Naging mausisa naman ang mga naruroon ngunit wala nang nagtangkang makipagtalo pa kay Ninth On. Sa halip ay ngumiti lamang ito at ipinaliwanag na sa buong mundo ay iilan na lamang ang tunay na nakauunawa sa Ancient Mass script at kahit may makakilala man dito ay kadalasang paisa-isang karakter lamang ang kanilang nauunawaan. Batay sa kanyang pagsusuri ay naniniwala siyang ang Deist na ipinakita ni Ruan Zimao ay isang uri ng illusion-type profound artifact. Hindi naman napigilan ni Ruan Zimao na mapangiti dahil eksaktong tama ang naging hula ni Ninth On. Ipinaliwanag niya na ang artifact na iyon ay naglalaman nga ng isang sinaunang illusion technique na tinatawag na Heavenly Wave Projected Reflection. Isa itong pambihirang kakayahan na kayang magpakita ng mag-abagay-bagay upang tulungan ang isang tao na mas maunawaan ang Heavenly Dao. Agad namang naging interesado si Cheng Hao Miao nang malaman iyon dahil kung ganoon ay malinaw na isa itong pambihirang pantulong na artifact para sa cultivation. Ang tanging tanong na lamang ay kung gaano kalakas ang epekto nito sa aktwal na paggamit. Muli namang ngumiti si Ruan Zimao at sinabing hindi na nila kailangang manghula pa dahil malalaman nila agad ang sagot sa sandaling masubukan nila ito mismo. Kasabay ng kanyang mga salita ay itinaas niya ang Heavenly Wave Projected Reflection at agad na sumiklab ang isang maningning na sinag ng liwanag mula sa sinaunang artifact. Sa isang iglap ay tumagos ang liwanag sa kalangitan bago tuluyang tumama sa jade plate na nasa gitna ng lugar. Ang sumunod na eksena ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat habang nakatutok ang kanilang mga mata sa mahiwagang artifact na malapit nang ipakita ang tunay nitong kapangyarihan.